Narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa isang buntis sa rehiyon ng Bicol, sa parteng Camarines? Kung hindi pa, ay pakinggan niyo ang kwentong aswang na to. Dekada 90, Tigaon, Camarines Sur. Isang guro si Rita sa mababang paaralan sa kanilang lugar. At sa mga panahong ito, ay 5 buwan na siyang buntis sa pangalawa nilang anak ni Fidel. Si Fidel naman noon, na mister nito, ay isang magbubukid. Gawa nga ng hindi naman sapat noon para sa kanila ang isang naghahanap buhay lamang. Ay kailangan talaga nilang maghanap buhay na 2 mag-asawa. Kasi alam nyo naman kung magsasaka ka, pag wala pang anihan, ay naipapangutang mo na lahat. Yung gastusin sa bukid, abono at iba pa. Pati sa pang-araw-araw syempre na gastusin. Kung walang ani, wala pang pera. Ganun lang naman ang magsasaka, hindi ba? Alam ko yon. Dahil nanggaling din ako sa estado ng pamumuhay na ganun. Siguro hanggang matapos ako ng high school ay nagsasaka pa rin naman kami noon. Pero mabalik tayo sa kwento. Grade 1 na rin kasi yung panganay nila noon. Ibig sabihin, matagal bago nasundan ito. Pero hindi biro naman ang trabaho ni Fidel. Alas 5 pa lang ng umaga, nasa bukid na siya na may daladalang kariton, kalabaw. At mas malalim pa sa putik ang iniisip nito kung papaano pagkakasyahin ang kinikita nila sa mga araw-araw na pangangailangan. Pero kahit pa ganoon ay hindi naman sila nagrereklamo sa buhay. Tahimik lang silang namumuhay ng payak. Trabaho, uwi, kain, dasal. At syempre, pag may pagkakataon, lambingan. Kaya nga siguro kahit grade 1 na ang panganay nilang si Mika, ngayon lang nasundan ulit ito. Pinagandaan nilang mabuti to. Kaso nga lang, may mga gabing hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Noong una kasi, simpleng panaginip lang ito ni Rita. Nananaginip ba siya ng putol na ulo ng manok? Madalas ay maraming dugo o kaya'y sanggol na walang muka. Akala niya, epekto lang yun ng kanyang pagbubuntis. Hormonal, sabi nga ng matatalino. Pero ang masama, habang tumatagal, ay nagiging totoo ang mga damdaming dala ng panaginip. Nang isang araw, pauwi na si Rita galing sa eskwelahan. Nadaanan niya ang isang matandang babae sa gilid ng kalsada na nakaupo sa silong ng punong duhat. Nakatingin lang ito sa kanya ng diretsyong-diretso na para bang binabasa ang kalooban niya. Tumindig ang balahibo ni Rita at napalunok siya ng laway. Pero di niya malaman kung bakit ganun na lang ang pakiramdam nito sa tingin o sa matandang yun. Hindi niya mawari kasi kung natatakot ba siya o nababalisa lang. Tapos ay bigla-bigla na lang kumikirot pa ang kanyang tiyan. Kaya naman napabilis na lang ang paglakad nito na para nang nag-aapura. Pero di pa rin siya mapakali. Kaya naman liningon niya ulit ang matanda. Ngunit mas lalong nagimbal si Rita nang nawala na yung matanda sa puno ng duhat. Paanong nangyari yun? Ilang segundo nga lang yung pagitan nung nalagpasan niya ito. Kaya naman mas lalong binilisan na lang ni Rita ang paglalakad. Hanggang sa makauwi na siya sa kanilang bahay. Hanggang sa sumapit na rin lang ang gabi. At para bang nakalimutan na niya ang nangyari sa daan. Ni hindi nga niya yun nasabi sa kanyang asawang si Fidel. Si Fidel naman noon ay umuwi lang ng saglit sa kanilang tahanan noong hapong iyon. At nagpaalam sa asawa nito na babalik pa siya ng bukid. Maglalamay daw siya. Nagpapatubig kasi ito ng kanyang palayan. Pag di mo kasi binantayan yon, yung ibang kasama mo sa bukid o magsasaka ay sasarhan yung gagawin mong siwang sa sinagan o agsawa ng tawag sa ibang rehiyon. Yun bang maliit na daanan ng tubig sa pagitan ng mga pilapil? Ganon. Yung nakakonekta sa irigasyon. Tatambakan kasi yun ng ibang nagpapatubig rin pag di mo binantayan. Sasarhan nila ito pag-alaka para mas mabilis na mapuno yung palayan nila. Parang sabotahe, ganon. O agawan ng tubig. Ngunit ganon pa man, nakahiga na si Rita sa banig. Nagpapahinga na. Gabi na nga kasi.
nang paantok na siya at bibigay na yung talukap ng mga mata nito para matulog. Nang biglang nanayo ang balahibo nito sa katawan kasi parang may humaplos sa tiyan niya. Pero sa ilaw ng lampara, napansin niya na may bakas ng palad at tila kuko na dumulas sa duster nito sa tiyan niya. Parang basang putik ang naiwang marka na yun. Ninenervyos na siya kasi parang panaginip lang yung nangyari sa kanya. Bakit may ganon? Isa pa, ala pa yung asawa niya at noon na nga ay nagsimulang hindi siya makatulog ng maayos. Nang mga 12:00 na ng gabi, biglang kumalabog ang kanilang pintuan. Nagulat siya syempre kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya noon. Dahil papaano nga naman na nagkaroon ng marka at kuko sa duster nito at sa tapat ng tiyan pa niya mismo. Nang, "Rita, andito na ako." Yung asawa pala niya yun na nagbukas ng pintuan. Doon ay naging hawaan na si Rita. Sinabi naman ni Rita at ipinakita pa sa kanyang asawa ang marka sa duster nito. Pero hindi naman umiimik nun masyado si Fidel. At ang sabi lang niya ay, "Huwag kang magalala, akong bahala, mahal." Wika nito na parang nag-iisip na. Pero kinabukasan ay hindi na siya muna pinagturo ni Fidel o pinapasok sa eskwelahan. Kasi hindi na mapakali si Rita. Maputla siya, hindi na makakain ng maayos at tila ba sa pakiramdam niya raw, nasabi niya kay Fidel, ay para bang may humihila sa lakas niya. Na kahit ang simpleng paglalakad lamang mula sa silid hanggang sa kusina ay pinagpapawisan na siya ng malamig. Maagang umalis naman noon si Fidel at ang paalam lang nito kay Rita ay ganito, "Kung ano man ang mararamdaman mo ay tiisin mo muna at may pupuntahan lang ako para sa ikabubuti mo." Yun lang ang bilin ni Fidel at hindi niya na rin pinapasok noon si Mika, ang panganay nila, para may kasama yung ina nito sa bahay. Hanggang sa mga 3:00 na noon ng hapon. "Hinay! Hinay! Nandiyan na si Tay!" Sigaw noon ni Mika habang nasa labas ito ng pintuan. Nakahiga kasi noon sa papag si Rita kasi nga masama ang pakiramdam nito. Anak, salamat. Nandiyan na pala siya." Tugon naman ni Rita habang marahan itong bumabangon sa kanyang higaan para umupo. "Anak, ang nanay mo?" Tanong agad ni Fidel sa pagsalubong ni Mika at nagturo lang naman noon ang bata sa loob ng kanilang bahay habang napapahapyaw ito ng tingin sa isang matandang lalaki na may hawak ng bayong na kasama ni Fidel sa pag-uwi. Mukhang may nanggaling nga dito kagabi na isang lalang." Wika pa noon kay Fidel. "Oo, tatang. Kaya nga sinadya ko pa kayo sa bundok eh. Malaking problema to." Ayos lang yon, Fidel. Para saan ba naman at naging kaibigan ko ang iyong ama noon na isa ring manggagamot. O siya, tara na. Tignan na natin si Rita. Kailangan na nating malaman kung ano at sino ang lalang na yon na gumagambala sa kanya bago gumabi para alam natin ang ating gagawin, Fidel. Oo, tatang, tara na. Jo! Uwi ka naman noon ni Mika dahil tinatawag niya yung kasama rin pala nung matanda na isang aso. Nga pala, ang pangalan ng matanda na kasama ni Fidel ay Apostol, na isang batikan na albularyo o ermitanyo na kaibigan nga noon ng kanyang ama. "Rita," wika nun ni Fidel at agad na pumasok sa bahay. Nang dito ay makikita mo na ang pangamba sa mga mata ni Fidel ng mga oras na ito sapagkat namumutla na ang asawa nito. Tapos yung isang braso nun ay parang nangingitim na, parang nabugbog ng kung ano o naihampas sa matigas na bagay. "Tang," wika agad ni Fidel na napatingin kay Apostol na nangungusap pa ang mga mata nito.
wala namang salisalita pa ay agad na lumapit ang matanda kay Rita. "Maaari ko bang hawakan ang kamay mo, Rita?" Tumangulang naman noon si Rita na nanghihina. At pagkahawak ng matanda ng kamay ni Rita, agad niya itong pinulsuhan at tinanong niya ng, "Ano yung mga napapanaginipan mo?" Napatingin si Rita sa albularyo. "Hindi lahat ng nakikita ng mata ay tunay," wika nitang apostol. "Minsan, ang mga naglalaro lamang sa iyong isipan o sa panaginip ay ang siyang totoong nangyayari o mangyayari pa," wika ng matanda ng matalinhaga. At dito ay nilad na nga ni Rita ang mga napapanaginipan niya tuwing gabi sa matanda. Dahil paminsan-minsan daw ay parang nararamdaman nito ang kakaibang lamig ng bahay. Pero parang nakatulog lang naman siya. Yung nakaidlip ka pero parang gising ang wisyo mo. Ganon. "Minsan, tatang, napapanaginipan ko ang nilalang na may dugo ang bibig. May hawak-hawak na parang bituka ng tao. Minsan naman ay napapanaginipan ko ang isang hayop na duguan. Iba-iba, nagpapalit-palit yun ng anyo o itsura. Minsan uwak, minsan baboy ramo. Tapos ay nakalutang din na tao sa hangin. At bumubulang pa yun sa akin ng yung anak, akin. Ganun ho yung sinasabi niya." Ganun ba, Rita? Kailan nag-umpisa na mapanaginipan mo ang mga bagay na to? Natigilan na boses ni Rita na para bang napapaisip ito. Hanggang sa mga ilang segundo, parang nag-umpisa ang pagkabalisa ko nung bumili ako ng samalamig sa harap ng eskwelahan. Kasama ko si Mika. Ewan ko kung namatanda lang ako. Pinansin kasi ng isang matandang babae ang tiyan ko. At ang sabi niya ay magiging malusog daw ang bata na pinagbubuntis ko. Tapos ay pagkaraan pa ng 3 araw lang, nakita ko na naman ang matandang yun sa may puno ng duhat. Kahapon lang. Tama ang hinala ko, Fidel. Aswang ang gumagawa neto sa asawa mo. Direktang salita ng matanda. "Ano? Rita? Sino yung matandang sinasabi mo?" Ewan ko. Pero yun yung matandang sinasabi nilang bago-bago lang dito sa baryo, sagot ni Rita. Doon ay bigla namang nagpuyos sa galit si Fidel. "Yung lusing? Yung lusing ba?" Oo, lusing ata yung pangalan nun eh, sagot noon ni Rita. Biglang pumunta noon sa kusina si Fidel at kinuha ang gulok nito. Sabay, "Hindi ko palalampasin to." Sabay lalabas na ito ng bahay na galit na galit. Ngunit, "Fidel, magunos dili ka. Baka makulong ka lang sa gagawin mo." Napatigil si Fidel na napalingon sa matanda. At sinabi ng matanda na, Kakaiba ang kalaban. Kaya gagamitan din natin siya ng kakaibang paraan," wika nitang apostol. Hindi na nun tumuloy pa si Fidel sa binabalak niya dahil sa sinabi nga ng matanda. At sa mga ilang sandali ay ginawa na nila ang paghahanda para mahuli ang gumagambalang aswang kay Rita. Binuksan nitang apostol ang dala nitong bayong, samantalang si Mika, "Mika, pumasok ka na. Iwan mo na lang dyan si Pipin," tawag ni Fidel sa anak nito. Si Pipin ay yung aso ng matanda na kasama nito. Dahil kalaro nga yun ni Mika. Pumasok naman noon si Mika sa kanilang bahay. Naglabas ng pulang sinulid ang matanda sa kanyang bayong na siyang itinali niya sa mismong hinlalaki ng paa ni Rita. At habang ginagawa niya yon, ay may mga binubulong-bulong itong salita na hindi naman maintindihan. Pinaikot niya yun ng 9 na beses sa hinlalaki ni Rita sa bandang kaliwa. At pagkatapos niya yung gawin, inilabas pa niya ang isang garapon na parang may laman na abo at kumuha siya ng konti doon. Pagkatapos ay tinapal sa pusod ni Rita
habang nag-uusal pa rin ito ng mga buhay na salita. Matapos niya yung gawin, ay inihipan niya ang bunbunan ni Rita ng 3 beses. Tsaka niya sinign of cross ang buong harapan ni Rita. At sabi niya kay Fidel ng, "Ayos na to. Darating siya ngayon, Fidel. At dito sa bakuran mo ay papatayin natin siya." Wika nung matanda. Pero Tang, paano natin masisigurado na pupunta siya dito ngayon?" "Sa ginawa ko, tiyak na balisa na siya ngayon. At sa panaling ginamit ko ay hindi na siya makakatakas. Mapipilitan na siyang pumunta dito," sagot ng matanda. "Ngayon ay maghihintay na lang tayo, Fidel, sa pagdating niya," dagdag pa nito. At naghintay nga sila noon sa pagsapit ng dilim para sa aswang na nais nilang paslangin. Hanggang sa makailang oras ang lumipas, nakatulog na noon si Mika, pati si Rita. Pero yung dalawa kasama yung aso ay nag-abang lang naman ng pagdating ng lalang na kanilang ang gustong sukulin. Wala namang kakaibang nangyari pa nung una. Pero nung sumapit na ang kalaliman ng gabi, nang pasado 12:00 na, ay bigla na lamang humangin ng malakas sa labas. At kahit nakasara noon ang bintana ng bahay nila Fidel, ay maski ang mga gasera ay naapektuhan sa ihip ng hangin. Namatay ang ilaw ng mga gasera. "Fidel, humanda ka. Andyan na siya," sabi pa nung matanda. Sabay nakarinig sila ng mahinang huni ng mga pagaspas sa labas. Pero halata mong malalapad na pakpak ito sa tunog niya. Panay na rin noon ang kahulang aso na si Pipin sa labas. At dahil nakapaghanda na nga ang dalawa, naghubad noon si Fidel ng kanyang kamiseta at kumuha ng pinatuyong dahon ng banaba na ibinigay naman nitang apostol. Inikot niya yun sa kanyang braso at binasa ng sarili niyang laway. Ganon din naman ang ginawa nitang apostol. Hindi nga lang naghubad yun ng damit. Lumabas noon sa pintuan ang dalawa na may hawak na patalim. "Isang magagamot lang pala gumagambala sa akin," wika ng nilalang na nagpakita sa bakuran ni Fidel. Parang nanghihina yon, pero may lakas pa. Isang matandang aswang nakabalot sa itim na buhok na abot bewang. At may mahabang kuko na parang galing sa patay na mga unggoy. At mula sa bibig niya may tumutulong sariwa pang dugo na animoy uminom yun ng dugo ng tao o ng isang animal bago dumating doon. Pero halata mong parang nanghihina ang nilalang na iyon. Ano naman ngayon kung isa lang akong manggagamot? Tignan mo nga, halos di ka na makagalaw ngayon dahil sa ginawa ko. Hindi mo ba mapatid ang espiritual na sinulid na ginawa ko?" Salita nung matanda. "Dito ka na mamamatay, kampon ni Satanas!" sabi ng matanda, kasabay ng hagis nito ng isang bote sa katawan ng aswang na may langis, durog na dahon ng makabuhay at asin. Nabasag yun sa katawan ng aswang at nung naisaboy na sa katawan nun ang laman ng bote, ay humiyaw yun na para bang binuhusan ng asido. Sabay sunod naman na saboy ni Fidel ng pulang abo sa harap mismo nung nilalang. At nung dumampe o nalanghap nung aswang ang abo, parang mas nanghina pa siya lalo at napadapa na lang ito sa lupa. Tapos ay unti-unti nang pumapayat ang mga kalamnan nito. Inihanda nun ng matanda o nitang apostol ang itim na kahoy na hawak nito na siyang nagsisilbing patalim niya. At hinawakan naman nun ni Fidel ang ulo nung aswang. Sabay iniangat niya ito upang magpusturang nakaluhod ang aswang habang pagsaksak ng itim na kahoy nitang apostol sa gitnang dibdib nung aswang. Sabay paghugot nitang apostol sa patalim nito ay, "Lumayo ka na, Fidel!" Sabay nilang bahagyang paglayo sa katawan ng aswang. At sa segundo lamang, nagliyab ang katawan ng aswang na parang tuyong dahon sa ilalim ng araw. Sumigaw ito.
pero hindi tinig ng parang isang tao, kundi isang nilalang na matagal nang isinumpa. At sa huling pag-igik pa nito, isang anino ang umangat sa langit at kumidyap sa liwanag. Natapos nga ang gabing yun na napatay ng dalawa ang isang aswang na sinasabi nila. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo at si Rita ay ligtas na, pati ang bata sa kanyang sinapupunan. At sa kinaumagahan na rin na yon ay umuwi na ang albularyong sitang apostol. Oh, Rita, huwag ka nang mag-alala. Pati ikaw, Fidel, dahil hindi ka nadadalawin pa ng panaginip na yon. At unti-unti ay magiging masigla ka na rin. Pahinga na lang ang kulang. Huling bilin nitang apostol bago ito umalis. Linggo noon ang lumipas pa. Pagkatapos ng insidenteng yon, ay tuluyan nang nakabalik sa normal na pamumuhay ang pamilya ni Fidel. Pero may usap-usapan na noon na bigla na lang nawala yung matandang dayo, si Lusing. At mula noon ay hindi na nga nila nakita ang matandang yon. Hindi na lang naman noon nagkwento pa ang mag-asawa sa mga nangyaring kababalaghan sa kanila, dahil may posibilidad nga na si Lusing ang aswang. At mahirap man paniwalaan, ay nagsimula lang ito sa isang panaginip.